Okay mga kaibigan, magandang gabi, magandang umaga, kung saan man kayo. Ito po si Leloy Claudio, nagbabalik na naman po tayo for another episode of Proyekto Pilipino. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay Bagong Pilipinas? Question mark. Ano ba talaga ang mensahe ng ating gobyerno? Epektibo ba ito? At anong kino-communicate nila sa ating taong bayan? Ang guest natin today is somebody I've known for a very long time. Isa siyang professor ng political science sa DLSU at ang president ng Pulse Asia, which is, to my mind, the leading survey company in the Philippines or one of the, para hindi naman tayo mapaaway, pero syempre ako may konti akong bias bilang miyembro rin ng mga academics na nakapalibot sa Pulse Asia. Ang aming presidente doon si Ronald Holmes. Ronnie, welcome to Proyekto Pilipino. Magandang araw, Leloy. Magandang araw sa mga tagapakinig nanonood ng Proyekto Pilipino. So, pag-usapan natin itong branding ng Marcos administration. Marami ng brands ang mga administration before. Maybe some people will remember. Ako, dahil bilang isang millennial, ang pinakaunang brand na naalala ko yung Philippines 2000 ni FBR. And then yung kay GMA, di ba, yung Matatag na Republika. Ngayon, ang branding naman itong si Ferdinand Marcos Jr. ay Bagong Pilipinas. When that brand first emerged, syempre first year pa lang ng administration, yun na yung ginamit na branding. What was it trying to communicate, Ronnie? Well, sa akin parang ibinabalik niya yung branding ng kanyang ama. Siguro yun ang isa, no? Kasi matandaan natin, Leloy, hindi mo na inabot yung matandang Marcos, no? Hindi mo rin Ah, naman inabot yun eh. ay, inabot ko yun. Simula nung pinanganak ako, Kayong 40 ka lang naman, Ronnie, di ba? inabot ko, nabasa ko yun eh. Okay. Okay. Yung bagong lipunan. Oo. Ika nga ng isang ibang kasama natin sa pag-aaral ng Agang Panlipunan, ang tunguhin ni Bongbong Marcos ay yung redemption, no? Kaya parang sa akin, ang unang naisip ko ay ibinabalik niya yung branding ng ama na bagong lipunan. Ito nga lang, bagong Pilipinas. So, medyo nagulat rin ako kasi kakaiba yun doon sa kanyang slogan nung siya'y tumatakbo, no? Na pagkakaisa. Although, nakapaloob yung pagkakaisa doon sa bagong Pilipinas hymn. Ang sabi ng isa pang kaibigan natin, si Wataru Kusaka, yung bagong Pilipinas, branding din yun kasi parang may binabrand siya na may bagong constituency sa Pilipinas na tinatap nitong Marcos administration. And before, of course, ng Duterte administration, nung panahon na merong unity team, there's a new constituency, new kind of voter na nakapaloob doon sa branding ng bagong Pilipinas. Anong pagtingin mo doon sa komento ng ating kaibigan, si paring Well, Wataru Kusaka? maaring meron, pero broad kasi, no? Parang ang pinaparating niya dyan ay kinakailangan ng magbago. Iugnay ko yan, Neloy, nung kayo doon sa kanta nung panahon na nangangampanya siya, di ba? Paborito natin kanta yun sa karaoke, yung Umagang Kay Ganda, Oh, di yes, ba? yes. Oo. Pareho sila eh, yung konsepto na magpagbabago, na darating yung araw, gaganda ang buhay, etc. etc. So, pangkalahatan sa akin, maaari yung constituency, lumalabas na lang nitong mga nakaraang araw kasi marami nagsasabi na mas malaki na ang bilang ng mabotante na kabataan. Pero Mm. nung nagsimula siya, talagang parang pangkalahatan eh. Ang kanyang Pero yan. yung idea ni Wataru is that parang merong bagong middle class na hindi nakapaloob doon sa medyo middle class, for example, na sumuporta sa EDSA Revolution or sa mga Aquino. Pero hindi rin naman ito yung middle class na, let's say, hindi, pero middle class sila. In a sense, hindi sila yung masa na sumuporta kay ERAP. So it's a kind of new constituency. Dahil nga yung Pilipinas ay yumayaman, merong bagong middle class at may bagong politika or may bagong constituency na pwedeng bumoto. And yung bagong Pilipinas is a kind of recognition na meron ng ganong klaseng bagong botante sa Pilipinas. Oo, basically, yung kanilang binibigyan diin dyan ay marami ng pagbabago na ganap, no? Marami na patunay mga Pilipino, maaaring umangat ng ilang Pilipino, kaya isusulong nila yung pagbabago na yon, no? So, maaaring may batayan yon, no? Pag tinignan natin yung iba't ibang socioeconomic class, medyo meron na rin umangat at meron na patunayan mga Pilipino, no? May husay, doon sa lyrics na natatanda ko, may husay at lakas. Mm. Kumbaga, ah, nandoon na yung kanilang paniniwala na may kakayanan at ang kakayanan na ito ay maaaring magbunga ng pagbabago. Well, nabanggit mo na
nagbago nga yung branding. So una, pagkakaisa, Unity, Uniteam, tapos biglang bagong Pilipinas. Bakit sa tingin mo kumambyo yung Marcos administration? Magkaiba yung branding ng kampanya at yung branding ng mismong presidency. Well, kung ipo-process trace natin, Leloy, kailan ba lumabas yung bagong Pilipinas? At kailan itinakda ni Bongbong Marcos na gawing requirement na marinig, kantahin yung bagong Pilipinas hymn, no? Yes, Ah, yes. di ba parang 2024 na. So Mhm. medyo yung pagbabago, yung pagbibigay diin doon sa bagong Pilipinas branding, naganap yan nung panahon na medyo may kaguluhan na, may hidwaan na sa pagitan niya at nung kanyang kasama sa unit team, si Vice Presidente Sara. So, parang ang nangyari dito, Leloy, nung umpisa, ang kanilang pinapadating nung sila'y tumatakbo ay continuity, di ba? Mhm. At pagkatapos na itong 2023, late 2023, 2024, ito na yung banding ng bagong Pilipinas. So, ibig sabihin, pinag-iiba na niya yung kanyang tunguhin doon sa unang tunguhin nung siya'y nangangampanya pa. Ah, medyo pasakali lang pero nabanggit mo si Sara Duterte ang ating Vice Presidente. Ano naman yung naging branding ng Vice President? Habang ito, pumipihit yung presidente, bagong Pilipinas, iniiwanan yung unit team, yung Vice President, ano naman naging tugon ng kanyang mga political, let's say, brand, spin masters? I'm trying to come Oh, up with a more neutral term here. Kanyang mga well, operator? yung kanya mga vlogger, mga influencers, Oh, operators, yes, and yes. spin masters. Uh, Basically, yung din, yung pagiging matatag, pagiging matapang, yun ang kanyang branding, no? Na walang sinasanto. At hindi ito branding na naka-label, no? Kundi yung kanyang mismong aksyon o actuation ay nagpapakita na hindi siya basta tatalikod, no? Sa anumang pagsubok. Kumbaga, hindi mo na kinakailangang i-brand eh. Yun na yung kanyang character at yung character na yun ang kanyang pinapakita sa anumang kanyang gagalawan. At saka yung character na na-associate ng mga tao sa kanyang pamilya, hindi lang sa kanya individually. Parang Duterte brand, kumbaga. Oo, kumbaga ngayon makikita natin yung Duterte ban, hindi na lang sa tatay nila, no? Kasi hindi na natin nakikita yung tatay doon sa mga magkakapatid hanggang doon sa pinabata nagpapakita ng katapangan ng in quotation, no? Yung Kitty Duterte. And of course, you are among many things, you're a pollster, so nakikinig ka sa public opinion. Sinisiraan tayo ng marami mga tao, pero at the end of the day, yung methods ng Pulse Asia they've been quite robust. And para sa mga naninira ng mga survey company, tingnan nyo na lang how many times na predict or na accurate yung survey data at yung election. More often than not, tama pa rin ang Pulse Asia. Hindi siya 100% accurate, of course, but it's one of the most solid survey companies. So anyway, pasakali din 'yon. Pero bilang isang pollster, ano naman yung nakikita mong response sa mga tao dito sa different branding ng mga politiko natin? In particular, yung Wala, president, vice president. well, wala tayong direktang panukat, Eloy, no? Kung nagre-resonate tong branding nila. Ang pwede lang natin sabihin ay ano ba yung level ng pag-aaproba o Mhm. pagtitiwala sa Pangulo at yung kanilang satisfaction sa pagganap ng Mhm. tungkulin ng buong kabuang administrasyon. At makikita natin na hindi mayorya ang nag-aaproba at Yeah. nagtitiwala sa Pangulo. At sa mga pangunahing usapin, hindi aprobado ang pagtugon ng pamahalaan sa mga usapin tungkol sa mataas na presyo ng mga bilihin, kakulangan ng trabaho, kababaan ng sahod, paglaban sa katiwalian. So, yun lang yung top four, no? Na masasabi natin. So, in And that yun, medyo, sense, ano yun, yung medyo consistent yan, madalas, more or less consistent ang top 4 na yan, di ba? mm, Across administration. yeah, yung top four na yan, more or less consistent. Although itong administrasyon na ito, makikita natin doon sa mataas na presyo mabilihin. Sa administrasyon lang na ito, nakita natin na 8 sa 10 ang hindi aprobado. So, normally, we can say in the past, majority will not be approving, pero 80% disapproving. Medyo may Okay. kataasan. So, Taas, kaya pag taas. tingnan natin yun, masasabi natin, parang pangako yung bagong Pilipinas, parang aspirasyon. So, Mhm. sa political ban, hindi siya kumakatawan sa kasalukuyan, kundi hangarin siya sa mga darating na panahon.
Pero yun, kinakailangan pakita ng administrasyon, ano ba yung strategiya nila para magtungo doon sa bagong Pilipinas? Kanina, bagay mo, Philippines 2000, di ba? Kumbaga, binigyan diin talaga ni Ramos yun eh. Mm. Hindi tayo sang-ayon sa mga ginawa niya, yung mga neoliberal reform, pero at least yung neoliberal reform na yun, nagsulong ng ekonomiya pagkatapos ng ilang taon ng mababang pagsulong, no? O pag-unlad ng ating ekonomiya. Definitely yung kay President Ramos kasi tatandaan natin, of course, yung 86 was the worst economic crisis in our history since World War II. Tapos, syempre, mahirap resolbahan yun within yung 6 years ng first Aquino administration. So really, the person who had to solve yung napakalaking, who was ushering us back to normality was President Ramos. And in many ways, nag-normalize yung Philippine politics ng konti nung panahon niya at yun yung branding ng Philippines 2000. Parang yun yung Mm. bagong Pilipinas. New Yeah. millennium, new country, finally nakabangon na tayo dun sa crisis ng 86. So for me, napakalinaw nung marker nung Philippines 2000 nung panahon na yun eh. Mm. Maraming iba pang mga nangyari noon. For example, 100 years of the Philippine Revolution, yung Mm. 1996 into Philippines 2000. So parang daming landmarks na nangyayari. Yeah. So nabanggit mo actually na itong brand na to is comparable or is not the first time a president has tried to brand their administration and you've already compared it to Ramos. How does it compare to other presidential brands, yung Matatag na Republika, Daang Matuwid, for example, ni Pinoy? Yeah. Kumbaga, mayroong context kasi, no? Yung, kunyari, daang matuwid ni Pinoy, alam rin natin kung saan nanggagaling yun eh. Alam natin kung bakit tumalab rin yun. Kasi nga, ang ang nakaraang administrasyon ay maraming mga skandalo eh. Kaya medyo yung daang matuwid, lalo-lalo na pag binabanggit ni Pinoy sa kanyang inaugural address pa lang, wala nang wang-wang. So, ibig Oo. sabihin yung pang-aabuso ng kapangyarihan, bahagi yan ng daang matuwid, no? Hindi natin gagawin natin ang tama, hindi natin walang lalabis no, sa paggamit ng kanyang kapangyarihan. Medyo Mm. nasira lang yung branding na yon nung nagkaroon ng mga ilang skandalo, yung PDAF at saka yung Mm. laglag bala. No? Mm. Kasi pagka yung PDAF medyo hindi pa masyadong skandalo siya. Yung laglag bala, ang mga naapektuhan nun, mga pangkaraniwang Pilipino, mga OFW. Di ba? So, medyo mas lumawak yung uh, pag-doubt no, doon sa daang matuwid. Kasi kung talagang daang matuwid, bakit nangyayari ito? Sila ng administrasyon na dapat ay walang korap. Uh, Mm. so for a while, it worked, no? Kasi nga, yung context that came before the Aquino administration was a context where you really had so much of, what's that, predatory politics. Mm. Uh, yung kay Gloria, yun, parang nakalutang rin yun, yung matatag na republika. Kasi nung binanggit yung matatag na republika, eh nakita na rin yung sumisingaw na rin yung ilang mga issue, no? Kaharap ng administrasyon. So, kumbaga, lelo yung branding, medyo tatalab yan kung may connection sa nangyayari. Kung walang connection sa nangyayari, hindi siya ganun ka-relevant. Hindi nakikita ng tao na parang gripping ba siya, hindi siya appealing kasi hiwalay siya sa katotohanan eh. Matatag na republika pero ilan lang kayo na yan, parang nakikinabangan nila yung kanyang kapangyarihan. No? Yung personal aggrandizement, kumbaga. At saka yung katatagan na yun, a lot of people started to associate it with budding authoritarianism kasi maraming rumor nung panahon na yun na magdedeklara siya ng martial law, nag-state of emergency Yep. na siya, for example. So yung matatag, it sounds good on paper, pero kung yung tatag mo is yung kind of tatag ng strongman, edi magkakaroon na ng tanong yung mga tao ukol dun sa branding na yun. I find it Mm. interesting na banggit mo na yung mga previous branding may mga nakaakibat na policy, agree or disagree with the policy. So nabanggit mo si Yeah. Ramos, for example, yung policy na nakaakibat sa Philippines 2000 was really privatization. Yeah. Privatization, for example, ng PLDT or yung sinasabi ng mga taong neoliberal reform. Again, Mm. agree or disagree with that, malinaw, nakaangkla yung branding sa policy. To some extent, kahit si Noynoy Aquino, meron din siyang ganon, including yung mga Mm. things that, again, agree or disagree. The impeachment of the Chief Justice, yung pag-impeach kay Merceditas Gutierrez. So, may ginagawa yung presidente na nakaangkla doon sa branding. Ano yung ginagawa ni Bongbong Marcos that is
kind of consistent with the branding of Bagong Pilipinas? Well, nung lumabas yung bagong Pilipinas, halos wala. Medyo ngayon, parang may pagkilos ngayon, no? Kasi Mm-mm. ngayon, napakapako na yung usapin itong mga skandalo na may kinalaman sa flood control project. Mm-mm. So, parang may anti-corruption campaign ngayon, eh. At ang mensahe ng Pangulo ay walang pagpapalibat, no? Ibig sabihin, lahat ay pananagutin. So, Mm-mm. kaya nga mayroong mga nagtatanong gaano ba ka-sincero ang Pangulo, lalong-lalo na siya mismo ay may bagahe tungkol Mm-mm. sa corruption. So, makikita natin ngayon na mayroong tunguhin. May policy ngayon, pero nung nagsimula siya, wala. No? Meron siya mga binabanggit sa State of the Nation Address. Hahabulin natin yung mga smuggler, pero simula nung binanggit niya yun, wala. Wala Mm-mm. nangyari. So, sa kasalukuyan, meron, pero hindi natin alam kung anong magiging kakalabasan nitong pagkilos ngayon. Kasi kumbaga, kung bago, ibig sabihin, meron kang mga kabulukan nung nakaraan na papalitan mo, aayusin mo. So, tingnan natin kung itong kabulukan sa sistema sa DPWH o iba pang ahensya sa proseso ng pagbabudget ay talagang tutugunan ng pamahalaan at babaguhin yung proseso para ito'y maging malinaw, di ba, bukas. At pag ginawa niya yan, maaaring diyan ay meron siyang makukuhang suporta. Tama ka dyan, Nelo, kasi yung branding is accompanied by policy. Mm-mm. So, and the policy is the one that actually supports the brand. Mm-mm. So, in that sense, for example, when Donald Trump's ban is quite, of course, appealing, you make America great again. But what are the policies that are actually going to ensure that that particular brand would be, or that particular slogan would be met? In the case of Bagong Pilipinas, there was not much in the Mm-mm. past. There are some indications at present, but we don't know what that will consequently lead to. So sa tingin mo, ang nangyayari dito is Bagong Pilipinas is becoming another anti-corruption brand similar to Daang Matuwid? Palagay ko ganun kasi in terms of the other issues, in terms of other issues that confront the nation, I don't see that much change in terms of the policies of this administration. There's a lot of populism involved in terms of addressing material difficulties, right? Yung ayuda, Oo. hindi mo siya naiiba. Pero hindi natin makita kung, for example, in the budget deliberations the other day when a senator was asking every Filipino has 140,000 in debt. And then the Secretary of Finance says, look at it from the point of view from another perspective. Those are savings. Mapapakamot ka. This is the Secretary of Finance. Oo. Uh, basically disregarding an issue that is quite important. If it's really savings, then he has to explain why is it that we should consider it as savings and what are the attendant policies that they would implement to make sure that the debt can be serviced and that Filipinos would actually, their material conditions would actually improve, their income would actually increase across, let's say, the next 3 years or the next decade for that matter. Ito ba yung, so ano naman ito? Ito na naman yung classic na kinukuha yung total debt tas dinidivide by population. Yep, 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 yep. Okay. Yes. Dapat meron tayong ibang episode tungkol dito. Ano ba talaga ang utang? At siguro yung colleague nyo sa Lasal, si Professor Jesus, apelido ni Professor Jesus, Felipe. pero Professor Jesus Felipe would be a great judge to guest to explain really how the debt works. Pero ang laging sinasabi ni Professor Felipe, hindi naman individual utang yan. Hindi naman as if papasok yung, susulatan ka ng gobyerno, may utang ka bilang individual Pilipino. That's not how debt works today. But hindi rin naman necessarily adequate to say savings yun. But Yeah, anyway, yung mga bagay na ganyan, mas madali ang ipaliwanag kung may effort talaga magpaliwanag. To say that, for example, a lot of our debt is owed to other Filipinos. So, hindi mo pwedeng divide by the population yeah, dahil yeah, nagpapautang sa Philippine government ay mga Pilipino din naman through yeah. kanilang mga bonds. I think there are sane ways to approach. Kaya siya medyo frustrating sa akin kasi meron namang sane way to answer these questions. Mm, Instead ng mga ganyan klase mga dismissive remarks. Balik lang ako dun sa issue ng anti-corruption kasi nabanggit mo nga na delikado ang mm, anti-corruption bilang isang branding kasi sinabi mo against corruption o kung masilipan ka ng corruption, kahit hindi ikaw, kahit yung mga under you, yun naman yung nangyari kay Pinoy. Hindi naman siya mismo yeah, yung nasilipan ng corruption, yung mga under him yung nasilipan ng corruption, suddenly tainted na yung entire project. And I remember, meron akong isang
kamag-anak, sabihin na lang natin kamag-anak na magaling sa political strategy. Alam mo na siguro kung mm, kilala mo na siguro kung sino ito, Ronnie. Sabi niya nung nanalo si Pinoy, sabi niya ang galing ng campaign messaging, sabi niya. mm, Sabi niya ang tayog ng ng promise. Because if you fail on that promise, yari ka. Kasi ang taas ng standard na nilagay mo sa sarili mo. Magkamali ka ng konti in terms of corruption, pagbabackfire yan. And he was right. No? He was absolutely right. Dahil nga, pagdating nung laglag bala, kahit hindi siya, nangako ka na walang korupsyon. Eh. Ayan, meron mm, pala. Sabit ka. And hindi ka pwedeng maghugas ng kamay dahil meron kang command responsibility. At lalong-lalo na, ikaw yung nangako mismo. So, mm, kung nangyari kay Pinoy na yun, and you can go into this in detail, di ba? Yung pagbagsak ng kanyang popularity as mm. a result of that. Is that something that you foresee happening to the Marcos regime if they go down this anti-corruption route? Well, maaari. Although, clearly, simulan ko, medyo mababa na to begin with. No? Oo. Isa sa tatlo ang nag-aproba, isa sa tatlo nagtitiwala. So, ang tanong nito ay kung tataas ba yung approval at trust rating ni Bongbong Marcos sa kanilang mga ginagawa ngayon na pagsilip ng mga anomaly no, sa flood control And project. lang at this point in Pinoy's presidency, mas mataas siya kay Bongbong, no? Well, definitely. Ang sabi ko nga nung midterm nung last na survey namin nung June si Bongbong Marcos, mas mataas pa ang disapproval niya kay Gloria Macapagal-Arroyo. Na-eclipse pa niya si Wow. Gloria. Wow. Yung in terms of approval pareho sila, pero yung majority disapproval and distrust, hindi yung nakuha ni Gloria nung kalagitnaan ng kanyang administrasyon. So, para makarecover yung administrasyon, o sige, sinisimula nila itong anti-corruption campaign. Ang ano dito, nakafocus yung publiko doon sa kanyang ginagawa. Meron bang mga sasantuhin rito? Pag may sinanto ka dyan, pag merong hindi ka tinukoy dyan, maaaring yan ang magbabackfire, no? Although ito mas mahirap to sabihin na magre-resonate sa public kasi nung panahon ni Pinoy, dalawang bagay yun yung laglag bala at pangalawa doon na talagang medyo malaki yung tama, masapano. Mhm. Hindi dahil Mhm. doon sa mga namatay lang, no? Of course, that's a Yeah, very yeah. tragic thing. Yung Oo. pagbigay niya ng katungkulan sa isang namumuno ng pulis na suspendido. So, Mm. yung sabihin dyan ay parang, bakit mo binibigay yung kapangyarihan sa isang tao na wala namang pananagutan? Dapat ay hindi mananagot. So, yun yung mga bagay na kay Bongbong, maiwasan niya siguro bumaba yung pagtitiwala at approval. Pero kung tataas yan, depende yan kung anong kakalabasan. Kasi nga nagbuo na siya ng independent commission Tingnan natin gaano ka-independent yan. Tatanggapin ba ng mga Baka baka mamaya commentator? ikaw ang maimbita ka diyan sa independent commission na yan. Hindi. Baka yung mga taga-tindig Pilipinas, no? Ah, okay. Oo. Hindi, kung kunyari, no? Pag inibita niya yung mga tiga-tindig Pilipinas at pumayag yung mga tiga-tindig Pilipinas, malaking bagay yun, Leloy, di ba, no? Pero ang Mm. kakatanungan natin dyan, papayag ba yan? Depende yan kung anong otoridad ang Oo. ibibigay doon sa Independent Commission. Kasi baka parang mga Agraba Commission, di ba? Na Oo. mag-iimbestiga ka, pero wala ka namang kapangyarihan na parusahan, prosecute, o parusahan yung mga ilang individual. So, yun yung, and we've seen in our history what independent commissions lead to. What do they lead to? Well, basically nothing. They are able to bring out some things, but they are unable to address the systemic roots of, let's say, the problem that they were supposed to examine quite deeply. Mhm. So if it's corruption, for example, within the DPWH, it's not just corruption within the DPWH. It's the fact that when we talk about the budget in the Philippines, there are many ways by which bureaucrats and politicians are able to put in some of their earmarks or projects. And when Mm. they put in these earmarks and projects, we know that the way that they're executed is less than transparent, and that lack of transparency is largely because they would want to personally benefit from this. So how Mm. do you make sure that the budget process, from preparation to the execution, would be at least
will the corruption would lessen. No? Then there has to be elements, institutionalized transparency for that matter. One thing that the president can do as a matter of policy is to pass an FOI bill, an FOI Oo. law, I mean, which of course we know was the other thing that we lament under the Aquino administration. Hindi siya napasa, bagamat siya yung pangako ng kampanya. Alam mo, Uh, yung FOI bill na yan, tagal-tagal na yan. Yan ang pinakaunang legislative issue na kinampanya ko bilang, nung college pa ako. Kasi naalala ko, nagsimula ako, medyo late ako naging active sa politics. Actually, 2006, 2007, college na lang panahon ni Gloria. Naging mm, active ako. Yung first advocacy ko, FOI bill. Tapos nung nanalo si Pinoy, akala namin, lulusot na finally yung FOI bill. Hindi. And it's a problem because of course corruption thrives pag hindi kayang manmanan. And yung FOI bill, yung isang paraan kung saan pwedeng ang bawat Pilipino, hindi lang yung mga nasa media, hindi lang yung mga mm. nasa gobyerno, hindi lang yung mga negosyante, any normal Filipino, every an average Filipino can do their part to watch the government. And that it would be great if we had an FOI bill. Thank you for Yeah, mentioning. and it would be great for our friend Manolo Quezon to basically write about the fate of that FOI bill, no? Under that administration. I know Manolo was quite well involved, was involved to the extent that he, after I think, headed a technical working group then. Well, sayang wala si Manolo today but sa next episode, pwedeng instead of host ba si Manolo ang pwedeng mag-guest at gisahin natin siya. Magpalit kayo ng place ni Manolo, ikaw No, mag-host. Gawin I natin know siyang guest. Uh, I know the difficulties that Manolo faced at that time. But again, yun eh. Kung si Bongbong Marcos seryoso sa anti-corruption, ang patakaran na siguro dapat natin makita sa kanya ay tutulak niya itong FOI bill Yun. na Oo. matagal na nakabinbin sa Kongreso. Meron ka namang isang coalition yung Right to Know Now, di ba? Mm, Right to Know Now coalition. Yung version nila, ang problema lang doon, tinatanggihan parati ng Kongreso kasi meron silang right to reply mm, na pinupush. But kung talagang gagawing urgent na presidente yan, ipupush siya sa urgent legislation, eh yan ang tugma doon sa kanyang sinasabing bagong Pilipinas na lahat mm. ay aayusin. Oo. Wala eh. Wala pa tayong nakikitang ganun na inisyatibo galing sa administrasyon. Yung corruption, ang hirap sabihin kung bumaba or tumaas ang corruption kasi nga hindi objective yung measures, no? May hirap siyang sukatin dahil maraming corruption may qualitative element yung corruption. For example, yung vote buying Mm, sa on the ground when you interview people, they'll say, hindi tulong yan, hindi naman yan corruption. May mga ganyang gray areas, and then of course there's the kind of predictable corruption which economists say doesn't necessarily impede economic growth. Kunwari, mm, malinaw na kung papasok ka sa Pilipinas may 20% para kay politician X, okay lang sa investor yun kasi baked in na dun sa investment nila yun. So mahirap i-quantify yung level of corruption, mahirap i-quantify yung effect of corruption. To my mind, corruption is really yung measurement kung whether or not bumaba o tumaas ang corruption, it's a public opinion issue. Uh, yeah. and so therefore, I have the best guest in that regard to ask about the effect of anti-corruption efforts. Do you think, well, maybe it's too soon to tell, but is there any indication that the public thinks na pwedeng bumaba ang korupsyon or bumababa ang korupsyon or tinutugunan ang korupsyon? Well, maaari natin makita, no? Kasi may survey na isasagawa ngayong buwan na ito eh. Ah, Mm. so, yung kakalabasan ng Okay. survey na yun, makikita natin kung anong pananaw ng publiko tungkol sa mga hakbangin ng pamahalaan paglaban sa korupsyon. Pero na ito nakaraang taon, lumabas nga yung corruption, dati-dati wala sa top 5 eh. Bumalik siya sa top 5. Okay. Ang top 5 nitong unang 2 taon ng administrasyon ay kadalasan material eh. Mm-mm. Bumalik siya at kasama na nung balik doon yung paglaban sa kriminalidad. Dito naman nagre-resonate na yung kritisismo ng mga kakampi ni Duterte, no? So malaman natin, Leroy, sa survey na ito kung talaga bang tinitingnan ng mamamayan na seryoso ang pamahalaan sa paglaban sa katiwalian o hindi. Although medyo nasa early stage pa lang yung steps being taken by the administration. Eh. Mm-mm. Nakikinig nga ako dun sa House hearing ng isang araw kahapon.
Parang, doon alam mo na hindi patas, no? Yung ginagawa sa mababang kapulungan at kahit no sa Senado for that matter. Parang lahat sila malinis na eh. Oo, grabe, no? Grabe. Saka yung acting ngayon sa Senado ibang level. Iba, iba, iba. Sabi nga Alam ko maraming artista na nagpupolitiko, pero hindi ko alam na lahat pala ng politiko ay artista na pala to begin with. sabi Kagaya nga for nila example, parang, hindi na ako parang, magpapangalan. parang nag-audition kay Ogie Diaz yung iba eh. Oh, grabe. And we thought before, 'di ba, may perception before na yung Senate was a more august chamber compared to the House, na hindi magpapakababoy ang mga senador natin. Mm. Ay, medyo gone are those days, unfortunately. Well, nawala na. I mean, if you watch the last Senate hearing, mismo sila nagtatalo-talo sa isang maliit na bagay, no? Mm. At totoo naman, no? Maaaring hindi patas yung tagapamuno nung Blue Ribbon. I mean, I've watched all Blue Ribbon Committee hearings from the time that I became an academic, and that was 40 years ago. Diyos ko. Uh, and I can tell you Ano that pa nagsasawa? the tone is really quite different. The quality of the discussion, the quality of the discourse has really changed considerably. That when I see the people who've been in the committee for quite some time, nakikita mo yung mukha ng mga miyembro ng committee secretariat eh. Mm. Sa mukha pa lang nila, parang pareho na nung aking reaction. Oh. Yeah, the look is enough actually. Pihit lang ako ng konti. Natanong ko na to actually sa previous guest namin si Aris Arugay. Itong branding ng Marcos administration na naging anti-corruption bigla. Why haven't they branded themselves as a pro-justice administration? And I've heard this from some commentators na lalo na doon sa mga sympathetic sa Marcos administration. Kita mo si Teves huli, si Kibuloy huli. Alice Go, huli. Duterte, huli, 'di ba? In a sense, you can make the case na maraming nahuli na scalawag dito sa administration ng mga Marcos. And you can even expand that to include China. Yung mga Chinese na sinusubukan tayong salakayin, hinuhuli natin sila. So there is a case, some supporters of the Marcos administration say, for the branding to be a kind of justice branding. Well, basically, kadikit rin siya ng anti-corruption, no? Kasi papanugutin eh. Yung Mm, hustisya ay makakamit kahit na sino pa man ang lumabag ng batas. So in that mm. case, I don't see that the anti-corruption and the justice banding are actually two things that are not so articulated clearly. But they have, if you go to yung bagong Pilipinas itself, if they were to be very conscious about it, maaari nilang i-label na yan eh. At yung Mm. bagong Pilipinas ay pagkamit ng hustisya, ang bagong Pilipinas ay paglilinis ng pamahalaan, ang bagong Pilipinas ay pag-angat ng katayuan ng bawat Pilipino. Doon sa mga pangatlo, medyo laglag sila, no? Pero Mm. doon sa unang dalawa, so I think the problem really is the communication on the part of the communication strategy on the part of the executive. Bakit hindi nila nabibigyan ng diin na itong kanilang mga ginagawa ay may kaugnayan sa hustisya at sa Mm. paglaban sa katiwalian, di ba? Mm. Kasi yung pangatlo doon, yung pag-angat ng katayuan, kalagayan sa pamumuhay ng mga Pilipino, medyo yun, baksak sila. Sabit, Kumbaga, oh. yun yung hindi nagbabago. At sa Oh. akin, yun yung pinakamahalaga. Oh. Kasi justice tsaka yung corruption, sabi nga, hindi mo nakakain yan eh. Mm. Pero kaya nga mga Pilipino, parang sabi mo nga, yung vote buying laganap kasi kahit papaano, hindi na tinitingnan yan na mali. Parang um, hindi naman entitlement, pero kahit papaano ay makikinabang ka, no? Oh. At hindi lang sila yung nakikinabang. Nung 2016 nag-survey, nag fieldwork kami sa mga urban poor areas at pag may vote buying doon, lagi namin narinig, hindi naman namin binibenta boto namin. Tulong yan ng politiko sa amin. At pera din namin yan. Kasi alam naman Mm. namin kung saan galing yan. Eh. It's an interesting topic, yung phenomenology or yung kung ano yung perception talaga on the ground ng vote buying. Masarap balikan Yan. bilang issue. Pero dito sa justice issue, so bakit hindi nila pinamumukha sa mga Pilipino na hinuli namin si Teves na ito ngayon, itong mga sabongero, for example,
I think for a while, pwede rin maging resonant yun na meron kang Super Cup, si Victory, hinahabol na yung mga pumapatay dito sa mga sabongeron to. There's a Mm, story to be told around these acts. And of course, si Victory himself is a popular figure. mm. Bakit hindi sila gaano nag-lean into that part of the, for lack of a better term, Marcos Jr. legacy? Kaya nga, sa akin, may kasalanan niya yung kanyang communications team. Okay. Kumbaga, kawalan ng kahinaan ng kanyang communication strategy. Kasi isang bahagi nitong branding ay kinakailangan palawakin mo yung kaalaman ng tao tungkol doon sa brand eh. At yung mga Mm, ginagawa mo na may kaugnayan doon sa brand. Bakit hindi ganun kataas ang awareness ng tao tungkol sa mga ginagawa niya? Bakit mm, hindi siya binibigyan ng credit doon sa mga ginawa na, no? Paghuli kay Tebes, paghuli kay Kibuloy, di ba? mm, Pagpapadala kay Digong sa ICC, itong sabongero issue, etc. etc. Sa akin, ang problema dyan, yung mismong kanyang communications team. No, mm, sa palagay ko, in the past, was too passive. Right now, it's too reactive. mm, Uh, yung bagong Pilipinas is a strategic brand. Eh. It's mm. aspirational. Now, you have to be more strategic in terms of your communication also. But unfortunately, that's not the case for this administration. Yung isa pang reason na narinig ko is because mabait daw yung presidente. Hindi daw siya naturally palaaway na tao. Kaya medyo ingat siya dito sa kind of aggressive branding na sinasabi, hinari namin si XYZ. Yeah, pero pwede ka bang congenial pa rin ang hindi na kino-communicate mo. Ang problema, yung hindi ka na nakikipag-away. Ang ginagawa mo ito, sinusulaw mo yung hustisya. Mm. Parang may kakulangan talaga sa pag-advise at may kahinaan talaga yung sino mang nag-handle ng pagpapahayag sa pagitan ng Malacanang. Last question. May malaking appointment coming up, yung ombudsman. Uh, how important is this appointment? Medyo showbiz at medyo leading ang tanong, no? How important is this appointment for the Marcos Jr. legacy? Well, masasabi natin ang kanyang i-appoint ay isang tao na kanyang pagkakatiwalaan, no? Na Mm, hindi naman kakagatin ang Pangulo. mm, Pero ang ibig sabihin nito ay kung i-appoint niyo yung kanyang pagkakatiwalaan, hindi necessarily gusto nating i-appoint, no? Among those who are in contention. Yung kanyang i-appoint ng ombudsman, kinakailangan ay seryosohin itong anti-corruption campaign. Kumbaga, unang pwedeng reversal dyan? Ay iutos niya na lahat ng salin ay isa sa publiko. mm. Di ba? Basic dapat So, yun. by law, it's the thing, no? If the Oh. ombudsman suddenly reverses course 180 degrees and says, lahat ng salin ay ipapublicize and it will be publicized on the ombudsman's website, then that's a good indication of the resoluteness in terms of the campaign. Now, would the new ombudsman do that? Uh, we can expect that the ombudsman would really be a person that Marcos would trust. Hindi Mm, naman niya i-appoint ng isang tao na yun nga, kakaawain siya. mm, Pero marami naman doon sa kandidato ngayon talaga, they're apolitical. No? I know a number of them. I know Mike Aguinaldo, for example. I know Kim Menares. No? Of course, some people are saying si Boying Rimulya is ahead of everyone else. But mm, if I recall what Boying Rimulya has been doing over the past few months, few weeks, he's been a bit more vocal about going after those who have abused their power. So in a mm. sense, that might be an indication that the ombudsman would really be an instrument of the administration to go Ah, after those who have committed all of those nefarious things that mm. have really brought about the scandals that we are faced with right now. Medyo nga napansin ko ang may mga maanghang na salita, hindi yung presidente kundi itong mga Remulla, for example, mga alter ego ni President Yeah. Marcos na iba yung tono. And I actually think, it resonates. Any other big steps that the Marcos administration can take to really prove to the public that they mean what they're saying? Well, Ito the, rin, FOI, ombudsman, anything else? the other thing is that ito pinangmabigat, no, Leloy, no? Kasi mayroong bagahe ang Pangulo sa Ito na. kasalukuyan, no? Oh, ito na. Oh, So, alam na. pag, pag nilaglag niya yung bagahe na yon, yun.
Talaga, that would Ah, really show that ah, he is ah, serious about the anti-corruption effort. ah, No? ah. If for example, may mga sinasabi nga yung mga tutol sa kanya, no, hanggang ngayon. I agree to a significant extent. If he only apologizes for the mistakes of the prior administration, Marcos administration, if he really takes every effort in order to pay for yung tax liabilities, and those are the things that they definitely will rid him of those baggages and allow people to trust him again, right? Hmm. Kasi Hmm. yun parating natin nasabi, kung meron kang bagahe, ilaglag mo na. Kasi Hmm. otherwise, it will haunt you continually. And the Hmm. way it haunts presidents, a president is really something you might not be able to recover. You know, we've seen Gloria Macapagal-Arroyo having the same trust ratings after her presidency. Hmm. So I don't know whether he'll be able to do that, but at the very least, he should really take a serious effort in terms of addressing the problems related not only to flood control, but everything, all of those loopholes in the budget from preparation to the time that he signs it into law. Tama 'yun, no, Ronnie. Usually, yung rating ng presidente pag umexit siya ng presidency, they tend to keep that rating, no? So, si Erap nung umalis siya, he was popular. He stayed popular even Yeah, afterwards. Si GMA, she was unpopular. She stayed unpopular. Noy Noy, pabagsak yung rating nung umalis, pabagsak pa rin nung post-presidency. And Digong remained popular even after his presidency. So yeah, much. I think mataas yung stakes kay Bongbong because if he doesn't get his act together, that branding could stick, no? Even after he leaves Malacanang. Hindi na niya Yeah, mahirap ipagpag yung low rating after the presidency. yun yung pagkakataon niya ngayon. Kung Ah. ibang tao sinasabing lame duck na siya, kailangan patunayan niya hindi siya lame duck. Ah, so, anong pwede mong gawin dyan? Yun nga, meron kang mga policy na dapat patupad, yung mga i-appoint mo dapat gawin ang kanilang trabaho, at ikaw mismo, kung ano yung mga hadlang sa pagtitiwala ng mga tao sa iyo, ay dapat siguro ay bigyan mo na ng pansin. Ayun. So I think that's a great way to close. I'll magkukonting closing lang ako, then I'll hand it back to you. I, kami mga academics, merong isang nag-aaral ng Philippine politics. There's a book that we refer to not because we all read it, but because it had a great title. Yung title niya, Philippines, a Changeless Land. And unfortunately, ito yung naging assumption na maraming pag-aaral, agree or disagree, ukol sa Pilipinas na maraming bagay na hindi nagbabago sa Pilipinas. Yung corruption, yung slow economic development, yung sense na ang laggard natin on so many indicators. Lagi tayo napapag-iwanan ng mga kapitbahay natin. And amidst this idea of a changeless land, this idea of bagong Pilipinas na hindi na magiging changeless, is really appealing. And in a sense, that's also why Change is Coming was so appealing also. Kasi feel talaga natin walang nagbabago sa Pilipinas. Kahit actually, meron naman nagbabago. Pupunta kang BGC para sa mga mayaman, marami nagbabago. Pero yung fundamental change that actually addresses yung for what is to me intractable, the most intractable issue, yung inequality, yung agwat ng mahirap at mayaman, at yung kawalan ng serbisyo para sa mahirap na of course magkaakibat yung dalawang issue na yun. Ultimately, yun talaga sa tingin ko ang magbabago sa Pilipinas. Kung kaya mo ba talagang i-address yung malaking agwat na yun at bigyan ng serbisyo yung mga mahihirap para bumaba yung agwat na yun, that will be the fundamental change sa Pilipinas. And I don't know if this within the short period of time kaya bang gawin na administration yun, but this should be not the goal just for any administration. For one administration, this should be the collective goal of everyone who sits in Malacanang. But apart from that, everyone who holds elected office in the Philippines, dapat yun yung maging, for me, yun yung maging singular goal nila para hindi na maging changeless yung Pilipinas. Um, I leave the floor to our guest, si Professor Ronnie Holmes ng De La Salle University. Hindi ko alam kung ano pwede sabihin. But in a sense, if I go back to the notion of brands, parang wala pang equity yung bagong Pilipinas, Deloy eh. Mm. Wala pa siyang brand equity. It has not had the pull that the administration wanted to get or would want to get in the first place. And the only way that it can get that equity is by being more honest, being more reliable or trustworthy, and showing competence. Mm. Uh, and they have what?
September. I cannot compute how many. They have less than 3 years to show that. No? That when they exit, they can actually say that they've started, we have started to go to that road leading to a new Philippines. At this point, malayo pa. Malayo pa. Ay. Pero habang buhay, may pag-asa. Habang buhay. Hindi pa KO. Dual Ah, citizen na ako. Medyo mahirap-hirap na yan. ay, pareho, pareho tayo. Ay, Hindi, kasi, ibang dual lang sinasabi mo. Okay, okay. ikaw dual Slow ka. tayo. Ano, ikaw totoong Okay, dual. Ako dual figurative lang. okay. Okay. Maraming, akala ko naging citizen ka na rin ng Japan. Mapalang Hindi, dual. malayo, malayo. Okay. On that note, mga ladies and gentlemen, mga kapwa Pilipino, mga kaproyekto, this has been, sa ngalan po ni Father Tito Kaluwag at ng proyekto ng team sa Proyekto Pilipino, maraming salamat po and we'll see you next week. Salamat din sa ating guest. Kita kits.